Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isang maalab at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Baykestra Shireen N. Marcaban at sa araw na ito, magkakaroon po kami ng isang panayam tungkol sa kahalagahan ng ating mother tongue o unang wikang ginamit sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa at pagpapahayag ng ating mga saloobin. Ang mother tongue ay may malaking papel sa ating pagkakakilanlan at kultura na nagsisimbolo din ng kahalagahan ng panayam na ito. Kasama ko po sa panayam na ito ang aking lola na magbabahagi ng kanyang kaalaman at karanasan tungkol sa paggamit ng kanyang unang wika. Bago tayo mag-umpisa, nais niyo po bang ipakilala ang inyong sarili upang mas makilala kanila ng lubusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Olon ko si Hadja Hadija Eding Marcaban, Puun Ma Sibuko, Zamboanga del Norte, Bangsa Sama Sibuko. Kahala ako Mapagadian City, olon na si Sheikh Dr. Mustafa Muhammad Jamal Marcaban, Iranon. Tiya ako nito interview ako lang apo ko tiya si Baykestra Shireen Nur Marcaban, tilo na buayan tagna tuod tahati kami Bisala Mili Masibuko Zamboanga del Norte. Ngayong handa na po tayo, sisimulan ko na po ang aking mga katanungan. Sa unang katanungan, ano ang wikang ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa bawat isa? Ya, bahasa kami Masibuko, sama Sibuko. Ya, ili pag Bisala kami, punta na kami, mga maahan Sibuko, kanemon ili ya Bisala ra. Sa pangalawang katanungan, sa anong paraan natutunan ang iyong wikang ginagamit? Sama Sibuko, panagnaan na tood, magkaumbo-umboan kami. Sigam na tood, ya, taong Bisala minya, sumpay na pinaano ra mga kaapu-apuan da, Masibuko. Sa pangatlong katanungan, ano ang natutunan mo mga tradisyon at kultura sa magulang mo ang nadala mo sa kasalukuyan? Ya, pangadatan Masibuko, kaisa, sobra pagkasilasa mga aamili, labi na mga pupunta mga aglahasya. Kadua, sigam aglampak o kaya misita maluma na ag salam. Katlo, mga matato yakarakan da, mga kaanakan da, sumbay toon ang school pinahatol. Sa pang-apat na katanungan, paano mo napahahalagahan o napangalagaan ang kultura at tradisyon na pinamana ng iyong magulang? Ya, bahasa kami Masibuko, kaitod ta kalipatan kami, sige ako communicate mili, ngalingan mapon, bahasa kami ruwa, linganan ko mapunta na ko, mga bagay ko. Kais, pilmiro ako mili bisita para gaita kalipatan ko Bisala kami mili. Sa panglimang katanungan, ano ang maaari mong gawin upang maisulong ang iyong wikang kinagisnan? Para gaita kalipatan kami, bangsa kami Masibuko, dakayo anak ko, pinahanda ko mili para tak-continue na iyan bahasa Sibuko, maka gaita kalipatan ra. Sa mga anak na sumbay wahid buwan Bisala Masibuko. Alhamdulillah. Dito na po nagtatapos ang interview. Maraming salamat po sa paglaan ng iyong oras. Alhamdulillah, syukran.
Ang wika ay instrumento sa pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Ito ang nag-uugnay sa mga tao at ang nagpapalaganap ng pagkakaunawaan sa bawat isa. Ang wika na ginagamit ng aking lola ay Sama Sibuko at ito ay isang wika na matatagpuan sa Sibuko, Zamboanga del Norte. Mahalaga ang kanilang wika sapagkat ito ang nag-uugnay sa kanila at ito ang kanilang tulay upang magbuklod ang kanilang komunidad. Kung wala silang wika sa kanilang komunidad, mahihirapan silang makipagkomunikasyon. Ang mga salitang kanilang binibigas ay ang nagbibigay buhay sa kanilang pagkakakilanlan at nagiging daan upang mapanatili ang pagkakaisa at kaayusan ng kanilang komunidad. Ang kultura at tradisyon ng mga Sama Sibuko ay mahalaga sapagkat ito ang kumakatawan sa kanilang identidad bilang natatanging komunidad. Ang kultura at tradisyon nila ay naglalaman ng mga kaugalian at kasanayan na nagpapakita ng kanilang paraan ng pamumuhay. Sa ganitong konteksto, may malaking bahagi ang wika dahil ito ang daluyan ng pagpapahayag ng kanilang kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng wika, naipapasa nila ang kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan at mga kwento mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kung walang wika, mahihirapan ang mga tao na mapanatili at maipasa ang kanilang paniniwala at kaugalian. Ika nga nila, ang wika ay kaluluwa ng isang kultura at sa kaso ng Sama Sibuko, dito nasasalamin ang kanilang pamumuhay, kaugalian at tradisyon. Sa konklusyon, ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, bagkus ito rin ang puso ng kultura at tradisyon. Para sa mga Sama Sibuko, ang kanilang wika ay nagsisilbing mahalagang tulay sa pagkakaisa at pagkilala sa kanilang pagkatao. Sa pamamagitan nito, naipapasa nila ang mga yaman ng kanilang kasaysayan at kaugalian mula sa henerasyon patungo sa susunod. Kung mawawala ang wika, kasama nitong mawawala ang kaluluwa ng kanilang komunidad. Tulad ng sabi, ang wika ay susi sa pag-unawa sa ating pagkakakilanlan. Maraming salamat.